Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Diyan po sa Mansuro Christian Church. Kamusta po kayo, kapatid? At dito po ay 7:10 ng gabi. Po para po sa ating pulong panalangin ay muli po ay sama-sama tayong manalangin at mag-aaral po ng kanyang mga salita. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi na ito. Muli pinagsama-sama po ninyo kami upang makapag-aral muli ng inyong mga salita. At sa pamagitan ng mga salita mo, kami po ay lumakas at palaguin ang aming pananampalataya sa inyo at maibigay namin, Panginoon, ang aming mga gustong sabihin, hilingin, ipagpasalamat at ang kayo po ay aming dakilain at pasalamatan sa lahat ng inyong kabutihan sa amin. Salamat po sa time na ito na ibinigay mo sa amin. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong mga kapatid at muli po ay meron akong nakaprepare para po sa pagpapatuloy ng ating serye tungkol sa pagsamba sa tunay na Diyos. Pero gusto ko po muling siguro po magbigyan ko po kayo muli ng isang maikling debosyon na gaya ng ginawa po natin last Friday. Okay, samahan po ninyo ko, nabasahin po natin ang Lucas Kabanatang 14. Luke 14. Ako po ngayon ay nagbubulay sa aklat po ng Lucas at nandito po tayo sa 14. Basahin ko po ang verse 25 to 33. Luke chapter 14, 25 to 33. Pakinggan po ninyo ang aking pagbabasa mula po sa Lucas 14 talatang 25 hanggang 33. Doon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Siya'y humarap sa kanila at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat sino sa inyo nais magtayo ng isang tore ang hindi muna uupo at aalamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. Baka kung mailagay na niya ang pundasyon at hindi makayang tapusin, ang lahat ng mga makakakita ay magpapasimulang siya'y libakin. Na nagsasabi, nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi nakayang tapusin. O sinong hari napupunta sa pakikidigma laban sa ibang hari at hindi muna uupo at mag-iisip kung siya na may 10,000 ay kayang humarap sa may 20,000 na dumarating laban sa kanya. At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kasunduan sa kapayapaan." 33. Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Alam po ninyo, ang mga talatang binasa natin ay may kaugnayan po sa paksang ang halaga ng pagiging isang alagad. Siyempre po, alagad, tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Hindi po natin masyadong iisa-isahin ito, pero sikapin natin sa simple at mga payak na paliwanag po ay mas lalo natin maintindihan ang ibig sabihin po ng pagiging isang alagad.
yung halaga, no? Ibig sabihin po yung cost ng pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 25, makikita po natin doon na sa pagtuturo ng Panginoon na hindi po malayo, na maraming hahanga sa Kanya, maraming nagtataka, at maraming mga tao na talagang susunod po sa Kanya. Pero tandaan po natin, ang ating Panginoon hindi po siya masasabi natin hindi siya humahanga kung marami mang sumusunod sa Kanya o ano paman. Hindi siya nakukuha sa dami ng mga sumusunod sa Kanya habang naglalakad. Bagkus binigyang pansin niya rito ang paksa tungkol po sa pagiging isang alagad. Hindi po porke sumusunod lamang sa Kanyang paglakad saan man siya pumunta ay maaaring tawagin ng isang alagad. Alam po ninyo, ang salitang alagad sa ating Panginoon Jesucristo ay isang napakahalaga at talagang may cost po yan, hindi po basta-basta na para sa ating Panginoon Jesucristo na ikaw ay tatawagin na bilang isang alagad niya. At dito mapapansin natin na talagang karamihan sa mga taong ito ay ipinakita ng ating Panginoon ay hindi porke sumusunod sa Kanya ay magiging alagad na po niya. Saan siya pumunta o ano pa ng Kanyang ginagawa na nandun sila, at nanonood sa Kanya. Para sa ating Panginoon ay hindi po yun ang sukatan ng pagiging isang alagad ng ating Panginoon Jesucristo. At actually, ang pagiging isang alagad ay dapat talaga ay pinag-iisipan, pinag-aaralan, tinitimbang mong mabuti, ang halaga po ng pagiging isang alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Kung dadalhin po natin sa panahon natin ngayon, hindi po porke dumadalo tayo sa isang kapulungan, nakikiisa sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Jesucristo, linggo-linggo ay nandito tayo, o sabihin natin sa bawat pagpupulong po ng Majuro Christian Church, Friday at anumang meeting, men's, ladies fellowship, ano pa man, ay hindi porke complete attendance po tayo ay tatawagin na tayong alagad po ng ating Panginoon Jesucristo. Pagkamat tinatawag tayong mga Kristiyano o Christian, pero tingnan po natin dito na talagang ang pagiging isang alagad ay talagang pinag-aaralan po yan, pinag-iisipan, pinaplano, at talagang tinitimbang natin yung halaga, ng pagiging isang alagad ng ating Panginoon Jesucristo. At salamat dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay ibinigay niya kung ano ang halaga po ng pagiging isang alagad ng ating Panginoon Jesucristo dito sa kanyang binanggit po sa aklat ng Lucas, at ang makikita natin dito na talagang ipinakita ng ating Panginoon na talagang ito ay mahalaga sapagkat hindi po ito isang bagay na basta-basta na lamang. Okay? At hindi po ito yung na nagbigay siya ng maraming mga ilustrasyon at halimbawa. Halimbawa po ay sa verse 28. Nasabi rito, yung nagtatayo ka ng isang tore, nasabi niya rito, na hindi ka muna umuupo at aalamin kung ano ang magugugol at meron siyang sapat upang matapos ito, sa pagtatayo po ng isang tore. And then kasi sa verse 29, baka kung mailagay na niya ang pundasyon at hindi makayang tapusin, ang lahat ng mga kakakita ay magpapasimulang siya'y libakin. So kahiya-hiya lamang, di ba? Marami pong ganyan, di ba? At ano pa sabi niya rito, na sasabihin ng tao sa verse 30, nagsimula ang taong ito na magtayo and then hindi naman pala kayang tapusin. Okay? Sa 31, sabi rito, binigyan niya ng ilustrasyon tungkol naman sa pakikidigma. Ang isang hari, pupunta sa pakikidigman na lalaban siya, sa ibang kaharian, and then hindi muna niya uupuan at mag-iisip kung siya ay may sapat
na mga tauhan, no? Sabi rito na may 10,000 ay kayang humarap sa may 20,000 na dumarating laban sa kanya. So iniimbento rin niya mabuti, no? Bago siya lumaban. At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng isang sugo at hihilingin ang kasunduan ng kapayapaan. Kaya makikita natin talaga ang pagiging isang alagad ng ating Panginoon ay talagang pinag-iisipan, no? Pinag-aaralan, at talagang inaalam yung halaga at bigat, no, ng isang pagiging isang alagad ng ating Panginoon, sapagkat ang susundan natin dito ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya dapat po ay makita natin ang kahalagahan po ng pagiging isang alagad ng ating Panginoon Kristo. Hindi po ito basta-basta. Okay? At dito ipinakita rin ng Panginoon sa mga ilustrasyon niya, no, na dapat talaga ay pag-isipan natin. Alam ba natin yung pinaka-cause? Alam ba natin yung pinakahalaga ng ating pagsunod sa ating Panginoon? Baka ang alam lang natin ay basta makinig ka lang, no, at maranasan yung masayang samahan at kung ano-ano pang mga bagay, ay mahalaga na makita po natin mabuti kung ano ba ang hinihiling ng ating Panginoon Kristo ng kahalagahan na sinasabi sa pagiging isang alagad niya o tagasunod ng ating Panginoon Kristo. At dito ay sinabihan niya, no, habang ang karamihan sa kanya ay sumusunod, ay talagang ibinigay niya ang kahalagahan, ang nararapat sa pagiging isang tagasunod po ng ating Panginoon Kristo. So tingnan po natin, no, yung mga ibinigay ng Panginoon na tanda sa pagiging isang alagad ng ating Panginoon Kristo. At nawa po ay habang tinitingnan natin ito ay ito nga ba ay nasa atin, no? Matatawag ba tayong isang tunay na tagasunod ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi po sa verse 26, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napopuot sa kanyang sarili, ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid, lalaki, mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad po. So magandang bigyan pasin natin dito ay yung salitang kamuhian, no, yung salita po ritong hate, no. Naniniwala ko hindi ibig sabihin nito na maging maliit ang ating pagtingin sa ating mga mahal sa buhay, no, o bastusin natin sila, o hindi natin sila igalang, o hindi natin sila pahalagaan. Hindi ito ang binibigyan pansin ng ating Panginoon Kristo dito sa pagiging pagkapuot natin, no. Ito po ay may katulad na mga statement sa ibang mga pahina po ng Biblia na talagang makita natin ang kabigatan po ng utos na ito para sa mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. At basahin natin ang Matthew 10:37 para mas makita natin yung ibang mga kahulugan po, no, yung salitang kamuhian. Matthew 10:37. Samahan po ninyo ako para makita natin mabuti, no, kung sa pagiging isang alagad ng Panginoon kailangan daw ay matutong mamuhi tayo. Matthew 10:37. Ano bang ibig sabihin ito ng Matthew 10:37? No? May mga iba-ibang mga kahulugan po ang bagay nito. Matthew 10:37. Basahin po natin. 10:37. Ang sabi ng 37 sa ang mabuting balita Biblia, ang umiibig sa kanyang ama o ina na naging higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, dito po na mapapansin natin dito yung salitang kamuhian sa ibang salin po ay yung mas mababang pagmamahal. Okay? Yung
lesser love na makikita natin dito sa ibang salin po, no? Lesser love. So tinatawag ng Panginoon ng kanyang mga alagad na yung buong debosyon sa kanya, buong pagmamahal sa ating Panginoong Kristo na 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 ang sabi nga rito ay gaano ang pagmamahal natin sa Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya, higit pa sa ating ama, ina, asawang babae, mga anak, higit pa sa ating mga kapatid, lalaki at babae, at maging nasabi rito sa sariling buhay natin. And actually, sa verse 27, kung titingnan natin, para mas lalo pa kung maging makita natin ang halaga ng pagiging alagad ng Panginoon, sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Alam niyo po ba kung ano yung krus? Minsan, siyempre, lagi nating binibigyan kahulugan ng krus ay parang mga sakripisyo, di po ba? Gaya ng ating Panginoon Kristo. Actually, ang isa sa pinakamabigat na krus natin, alam po ninyo kung ano? Yung kamuhian po natin yung ating mga sarili. Yan po ang pinakamalaking krus natin sa ating mga sarili. Bakit kanyo? Kasi madalas mas mahal po natin yung ating mga sarili kaysa sa ating Panginoon, kaysa sa ibang mga tao, di po ba? Siyempre, mas mamahalin natin yung ating mga sarili. Kaya ang sabi rito ng ating Panginoon, yung hindi mamuhi sa kanyang sariling buhay ay hindi maaari maging alagad ko. Kaya ang pinakamalaki na krus na lagi nating pasan ay yung pag-ibig natin sa ating mga sarili na higit pa sa ating Panginoon. Yun po ang malaking problema na meron tayo, no? Yun po ang malaking talagang humahadlang sa buong pag-ibig at pagsunod natin sa Panginoon, mismo yung ating mga sarili. Di ba? Lagi natin iniisip ang ating sarili kaysa sa iba, at nakakalungkot ay masigit pa sa ating Panginoon kapag sarili na ang ating pinag-uusapan, no? Kaya kung hindi natin kayang pasinginin ng krus tungkol sa ating sarili, paano pa kaya ang pagsunod natin sa ating Panginoon? At naniniwala ako na mahirap, di ba? Mahirap. Ito ang malaking na dapat matutunan natin kung paano natin pasanin ito sa tulong ng Panginoon, na maibigay natin sa ating Panginoon ang buong debosyon natin at pagmamahal para sa Kanya, no? Higit sa ating pamilya, higit sa ating mga sarili. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga pagdating dito sa verse 33, no? Hindi lamang po yung kailangan mayroong higit na pagmamahal sa ating Panginoon. Ikalawa ay ang pasanin natin, no? Matutunan natin na mas higit nating mahal ng Panginoon kaysa sa ating mga sarili. Ikatlo, makikita natin sa verse 33, kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaring maging alagad ko. Wow! Ano po ang mga tinatangkilik po ninyo sa inyong buhay ngayon? Yes, kasama po yung mga material na bagay, no? Kasama po yan, number 1 po yan. Meron bang mga bagay ka na tinatangkilik mo sa inyong sarili na mas mahal mo sa Panginoon? Ganyan po ang cause ng pagiging isang alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po basta-basta na talagang
ito po ay ating inuupuan, pinag-iisipan, at talagang bago nating maibigay ang ating buong debosyon para sa ating Panginoon, para tayo ay makasunod sa Kanya. No? Nakakala lang natin basta basta kasama ko ang grupo ng mga Kristiyano, alagad na ako ng aking Panginoon sa Kristo. Ako isang tunay na naalagad ng Panginoon. Pero hindi natin naiintindihan, no, yung lubos na debosyon na pagmamahal sa ating Panginoon na higit pa sa ating mga mahal sa buhay, no, higit pa sa ating mga sarili, at ikatlo, higit pa sa mga bagay na tinatangkilik natin sa ating mga sarili. Kaya tanungin po natin yung ating mga sarili ngayon. Ako nga ba'y tunay na alagad ng aking Panginoon sa Kristo? Nung ako'y sumampalataya sa Kanya at talagang ibinigay ko ang aking sarili sa aking Panginoon, at talaga nga kayang itong halaga ng pagiging isang alagad ng Panginoon sa Kristo ay makikita sa aking buhay. O hindi? Kaya sana po maintindihan natin mabuti na hindi po basta-basta na sa ating Panginoon ang pagkatawag po sa isang pagiging isang tunay na alagad o tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung mga dapat makita sa atin. Okay, inuulit ko po, hindi po itinuturo ng Panginoon na pastosin natin, huwag nating igalang ang ating mga magulang, ang ating pamilya, no, o pabayaan natin yung ating mga sarili, no, wala tayong wag nating bigyan pagpapahalaga ang mga material na bagay. Hindi po yun, no. Ang tanong po dito ay sino po yung pinaka nasa taas nito, no, para tayo ay tawagin bilang isang alagad o tagasunod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Napakahalaga po niya yung i-forsake natin ang lahat ng mga bagay. Willing ba tayo, no, sa cost na tinatawag po ng pagiging isang alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo? Di ba? Kaya nga sinabi rin ng Panginoon, di ba, na basahin po natin yung Luke. I think sa Luke po yun, ano? Basahin natin itong Luke. Luke 9:57. Hindi po ako nagkakamali. Luke 9:57. Luke 9:57. Luke 9 verse 57. Ang sabi rito ng Panginoon, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaki na lumapit na nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapaghingahan. At sinabi naman niya sa isa, susunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po ninyong may ipaglibing ko ang aking ama. Sinabi niya sa kanya, hayaan mo na ang mga patay na maglibing sa kanyang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa naman nagsabi sa kanya, susunod ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, ilan din po yan sa mga turo ng ating Panginoon sa mga nagnanais na sumunod sa ating Panginoon. So mga kapatid, gaya po ng ating nakita, talaga ito po ay pinag-iisipan, ito po ay pinagbubulayan, at ito po ay talagang pinag-aaralan. Ibig sabihin maging seryoso, maging nauunawaan natin mabuti ang pagiging isang kahalagahan po ng isang pagiging tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Hindi po porke laging kasama mo, no, ang mga grupo ng mga mananampalataya at Kristiyano ay tagasunod na tayo ng ating Panginoon. Kaya ang tanong po at hinahanap ng ating Panginoon,
Kamusta yung ating pagmamahal sa Kanya? Mas bababa ba kaysa sa ating mga mahal sa buhay? Kaysa sa ating mga sarili? Kaysa sa mga bagay na tinatangkilik natin? Hindi po tayo tatawaging isang alagad kung ganun po ang makikita sa atin. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon. No? Malinaw po. Mas ibigay natin ang debosyon at mas mataas na pagmamahal sa ating Panginoon Kristo higit sa ating mga sarili at higit sa mga bagay na ating tinatangkilik. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Marami nang talagang sa bandang huli ay nabibigo, no? Tayo, at ang nakakahiya pa sa bandang huli, talagang marami ang pinagtatawanan pa ng ibang tao, no? Sapagkat tinuring nila ang kanilang mga sarili na isang alagad ng ating Panginoon Kristo, pero sa bandang huli nagtapos. Hindi talaga nakita ang pagiging isang alagad o tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, tanungin mo ang iyong sarili, no? Ganito ba ang halaga ng pagiging isang alagad ko sa aking Panginoon Kristo? At sana, no? At sana panalangin natin na ang mga criteria, ang halaga ng tunay na isang alagad ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Panginoon Kristo, ito sana ang makita sa atin. Okay? Sana pinagpala po tayo sa maikling debosyon na naibahagi ko po sa inyo. Ito po ay ilan lamang sa aking mga quiet time o devotion po araw-araw sa aklat po ng Lucas. At kung loloobin ng Panginoon, kung meron pang mga ilang mga devotion pa bago tayo maibalik muli yung series po natin sa pagsamba, no, sa tunay na Diyos, ay itulot nawa ng ating Panginoon. So tayo po yung mag-pray. Lord, salamat po sa maikling devotion po na ibinigay po ninyo sa amin. Sana po mapag-isipan namin mabuti at mapag-aralan, Panginoon, ang pagiging isang tunay na alagad o tagasunod ng aming Panginoon Kristo. Sa biyaya po ninyo, Panginoon, ay maging malinaw po ito sa akin, at nawa ang hinahanap mo na halaga ng pagiging isang alagad at tagasunod mo ay makita po sa akin. Ang mahalin ka ng higit pa sa aking mga mahal sa buhay, mahalin ka ng higit pa sa aking sarili, at mahalin ka ng higit pa sa mga bagay na tinatangkilik ko sa buhay na ito. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa amin. Ingatan po ninyong mga kapatid, pagpalain ang aming buhay sa pagsunod sa inyo, at patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong mga salita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa ating pong natapos na pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya. At naway tawagin tayo ng mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon Kristo nang naaayon po sa halaga na sinasabi ng Panginoon sa pagiging isang alagad ng ating Panginoon Kristo. God bless po sa inyong lahat mga kapatid.